Pag-aari ko ng Hudyo. Pasok ka lang doon. Libre lahat. Libre kape, libre tubig, libre juice. Pagpasok ko sa simbahan ka. Pero makikita mo talaga marami ng lamesa wala nakaupo. Pagpasok ko, lahat ng pera nyo akin. I claim in the name of Jesus, the wealth of the wicked will transfer to the people of God. Nag-observe kami, kasama namin yung asawa ni Pastor Elijah. Iyan, alam nyo, dito sa Pilipinas, honestly, hindi ako nakakita ng itsura ng kasino sa loob. Nakita ko lang yung mga slot machine na hilug-hulugan ng ganyan. Dahil doon sa Angono, may restaurant doon sa tuktok ng bundok. Kasino yun, pero sa pinakataas doon, eat all you can. Buffet, yun ang gusto ko. Dadalhin kami doon ni Pastor Jonathan, pakakainin lang kami. Pero kasino yung baba, tuktok ng bundok, makita mo, akala mo na ibang bansa ka rin. Pero nakatuktok ng bundok. Yan pala, nahulog ng ganyan. Pero sabi, karamihan na nakikita doon. Yung mga nakamotor, na mga nagtitinda sa palengke. Pag kumita sa palengke, akyat sa bundok. Pag natalo, baka ulit. Hanggang dapat puho na nahikayanan. Nagsara na yung tindahan. Dahil doon sa kasino. First time, nakakita. Yung mga kaya-kaya na, ang dami, no? Yung mga parang, yung mga bilog. Kasi, ang bantawag yan? Chips. Kasi chips yung tinataya dyan, hindi naman pera eh. Sige, tingnan namin isang mana. Tingnan nga natin kung ginagawa nito. Tingnan nga nanalo sa simula. 4 muna, 5. Ba nanalo siya? Maya-maya, yung 5 niya naging 10. Sabi niya, sige, 10 na. Hindi naubos din yung panalo niya. Maya-maya, kapon siya. Tapos sigarilyo na. Tapos mamaya, nag-isip siya. Ubusin ko ba lahat ito? Tataya ko ba ito? Naku, tinaya na. Ubus. Sabi ko, yan lang pala. Yan ang strongholds talaga ng iba. Alam mo ba sa Satanas, pag kinunan ka niya, wala sa nakikitara kahit isang singkong kulit. Dahil mas marami siyang kukunin kaysa ibabalik. Si Lord, pag nagbigay ka, mas marami siyang ibabalik. At ang sabi ng salita ng Luke 6:30, 60, lig-lig at umahabaw. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Yung mga tanim na yan, may balik yan, lig-lig, lig-lig at umahabaw. Walang talo sa karya ng Diyos. Yan ang breakthrough ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ng Panginoon. Come on! Hallelujah! Walang sitwasyon talo sa malang ng Diyos. No failure. Sabihin nyo nga, sa katabi nyo, no failure. No. Sa kaliwat kanan, sabihin mo pa ulit, no failure. Sa karya ng Diyos, laging mayroong breakthrough. Sa kingdom ni Lord, laging may breakthrough. Sa kingdom ni Lord, walang talo. Lahat ng bagay. Amen? Tagumpay. Anak, balikan natin ulit yung 2 Corinthians. Gusto ko ulit ito. Alam niyo, habang binabasa ko ito, sabi ko, Panginoon, ako na nga yan. Kapag kayo nagbabasa ng Biblia, sasabihin mo, ikaw yun. Ang binabasa mo ay yung buhay mo. Dahil doon ang angako, doon ang isipagpipan si Lord. Hallelujah. Ito, are you ready, church? Ready, go. Yung verse 10. Gusto kong lakasan mo natin pag nagpasawa tayo niyan. At basahin natin yung destiny ng buhay natin. Ready, go! Inari kaming nalulungkot, ngunit laging ang mananampalataya laging masaya. Sino yun? Pagka inaluan mo ng kalungkutan ng buhay mo na hindi lang resesyon. Crisis talaga. Alam mo yung isang tao na kahit anong sitwasyon pinagdadaanan pagka masaya, hindi niya nararamdaman yung sitwasyon. Yung kagalakan sa buhay, kung baga ho sa isang operasyon,
Yan ang anesthesia mo. Noong 1945, nauso yung tinatawag na general anesthesia. Pagka ikaw ay injection ng buong katawan mo, magmamanhid. Pero ang bagong teknolohiya ngayon ng medikal, kung saan uoperahan na portion ng katawan mo, doon lang niya pamamanhirin. Halimbawa, pag kay pinunutan ng ngipin, kung saan ka pupunutan doon sa portion na yun, doon talaga matindi. Wala kang maramdaman. Tingnan mo. Yan ang buhay mo. Ha? Papa. Ito ba? Papa, hintayin niyo tayo. Mukhang? Ha? Tingnan mo nga yung mukha ulit ng katabi mo. Alam nyo, iba talaga yung mukha lang talaga. Ha? May kausap pa ba ako? May kausap pa ulit ako. Mukha lang. Ha? Sabi dyan, mukhang naghihirap. Kaya yung mukha, tignan nyo nga ulit yan mukha ng katabi niyo. Mukha bang naghihirap yan? Nakasampuli ha? Ginawa na natin ito kanina. Sabihin mo ulit, mukhang mayaman. Yung iba naman, nagturo lang. Ay kapatid, walang magbabago dyan kung ituturo mo lang yung sarili mo. Dapat merong maririnig sa'yo si Lord. Dahil kung anong naririnig niya sa'yo, yun ang gagawin niya para sa buhay mo. Nagbibideo. May kausap pa ako? Huwag yung magtuturo ka lang.